Magandang gabi, Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Isang gabi na naman ng kaalaman, aksyon at tunay na serbisyo para sa taong bayan ang hatid namin sa inyo. Kuya Boy, bangayan na naman. Oo nga. Mula sa bangayan, kailangan ng katarungan. Hanggang sa mga tanong na humihingi ng kasagutan. Lahat yan, harapin natin ngayong gabi. Dito sa... Karapatan. Yan ang ipinaglalaban ng bawat Pilipinong may hinanakit, may paninindigan, at may hangad na marinig at mabigyan ng hustisya. Karapatan ng isang inang humihingi ng proteksyon para sa anak na sinaktan. 2 menor de edad na nagparinigan online, humantong sa pisikalan. Ang kanilang mga magulang maghaharap para depensahan ang kanilang mga anak. Sino ang dapat managot at may pag-asa pa bang maayos ang gusot? Alamin sa Case to Face to Face to Face. Karapatang mabawi ang perang pinaghirapan. Umasa sa magandang kinabukasan ng isang dating guro matapos niyang i-invest ang natitirang pera mula sa kanyang retirement. Pero sa halip na kita, panlilin lang ang kanyang napala sa isang trading scam. Paano hahabulin ang nanloko sa kanya? Ano ang pwedeng ikaso? Alamin sa Payong Kapatid. Karapatang nagmumula sa paglilingkod at pagmamahal. Bibigyang pugay natin ang ligasiya ni Senador Rene Compañero Cayetano na ginamit ang kapangyarihan ng batas para ipagtanggol ang karapatan ng karaniwang Pilipino. Kasabay nito, kikilalanin din natin ang mga ama na ipinaglaban ang karapatang maibigay ang maayos na buhay sa kanilang mga anak sa kabila ng kahirapan, kapansanan at pagod sa salamat. Maghaharap sa isang masayang palaro para sa karapatang magsaya at manalo sa Alan Pia Pick. At ang iba't ibang mga katanungan tungkol sa batas at karapatan, bibigyang linaw dito lamang sa Cayetano in Action with Boy Abunda, kung saan sinasagot ang bawat tanong ng Pilipino. Ang ating mga katanungan ngayon ay may koneksyon sa mga batas na authored by the late Senator Rene Compañero Cayetano. Ang unang katanungan po ay mula kay Rolando Saquido ng Tarlac. Sa residential area kung saan nakatira yung kaopisina ko po, may nagtatapon daw ng basura sa bakanteng lote malapit sa kanila. Tapos, sinusunog daw ito gabi-gabi. Ang tanong, bawal po ba yung ganun? Sino ang dapat tawagan para aksyonan yung mga ganung reklamo? Sino po ang sasagot? Basically, Kuya Boy, ako po. Talagang si Atty. Raffy ang sasagot. Go ahead. Para masagot niyo yung katanungan, no, ang batas natin, ang environmental laws, ang Clean Air Act na in-author ni late Rene Cayetano at ang Solid Waste Management Act, pinagbabawal ang basta-bastang pagtatapon ng mga basura. Bukod pa doon, pinagbabawal rin yung basta-bastang pagsusunog. So, to answer your question, bawal yung ginawa nung kakilala ninyo. Ngayon, ang susunod na tanong dito is, kanino to dinudulog? Doon sa pangalawang batas na sinabi natin, yung Solid Waste Management Act, ang may primary responsibility ho dito ay yung local government. So, ang pag-enforce ng environmental laws nasa barangay ho natin sa local government. So, ang mapapayo ko sa inyo, punta muna kayo sa barangay nyo, mag-complain po kayo, isi-schedule niya po kayo ng paghaharap dun sa nagtatambak at nagsusunog. Pag hindi po ito na-aksyonan or hindi po ito nagawa ng paraan, bibigyan po kayo ng referral o ng endorsement papunta po sa korte. Narito naman po yung tanong ng Pilipino number 2. Ang nagtatanong naman sa atin ay si CJ Constantino ng Quezon City. Ito'y kababayan natin sa Quezon City. Yung friend ko, in-email ang resignation letter niya sa HR nila. Sumali nag-resign tapos emailed. Tinatanggap po ba ito sa batas? Yeah. Yes, of course po, Tito Boy, no? Ayon po sa ating labor laws, ang nire-require lang po dito is kailangan po ang isang empleyado ay makapagpadala po ng notice of intent to resign 30 days before the effectivity date in writing. So, meaning po, hindi naman po pinagbabawal ang pag-submit po nito in electronic form. And hindi naman po sinasabi na dapat physical paper lang or hard copy. So,
Again, kung nagpadala po ang isang empleyado ng resignation letter through email, pwede po to valid and legally binding. Narito po ang tanong number 3 dito po sa tanong ng Pilipino. Ang katanungan naman po ay mula kay Grace de Guzman mula po sa Bulacan. Minsan, nagpadala ako ng file na may e-signature. Tumanggi yung kabilang partido kasi raw hindi valid. Pag hindi handwritten o wet signature, ibig sabihin po yung gamit-gamit po ang pen na signature, tama po ba sila? Attorney Berna? Oo. Mali po sila, Kuya Boy, kasi under the E-Commerce Act, this is authored also by the late Rene Cayetano way back in 2000. Galing talaga niya, no? Oo. 2000 pa lamang po ito, nakita na niya Na-foresee yung na niya, opo. mga problemang ganito. Okay. Under the E-Commerce Act, yung e-signature ay given the same legal weight as the physical signature. So, kahit yung mga agreements, contracts, pwede mo siyang i-e-sig. Talaga? Oo. Mga attorneys, maraming salamat. Marami pang katanungan, pero tuwing sinasagot nyo ang mga tanong ng ating mga kababayan ay nagliliwanag po ang mundo. Kaya, kayo po, kung meron din ho kayong mga katanungang legal, i-post nyo lamang po ang inyong mga katanungan sa social media pages ng Cayetano in Action. O kaya, i-video nyo po ang inyong sarili. I-video nyo po habang kayo nagtatanong. At isend lamang po ito sa ating social media pages dahil ang tanong ng Pilipino, sagot ng Cayetano in Action with Boy Abunda. Rosalinda, ano ang kwento at ano ang inirereklamo mo? Madya po ako dito lumapit sa inyo para po humingi ng tulong kung ano pa yung dapat ko gawin sa mga batang pinagtulungan po yung anak ko. Inutusan ko lang po talaga yun sa pinsan ko. Tapos nung may nag-chat po sa akin, Tidang, si May na nakikipag-away na pagtutulungan sa Tansa Uno. Navotas ito doon sa inyong lugar? Nabotas po sa lugar. Paglabas po na Eskinita, doon na po siya pinagtulungan. Mali. Hindi ko po alam sa anong dahilan. Siyempre, Kuya Boy, masakit po para sa akin yung nangyari sa anak ko. So anong sumunod na pangyayari? Pag uwi po niya sa bahay, tinanong ko po siya, Nak, bakit? Ano nangyari? Hindi po nagsasaltayan ako kasi nga po niya po mag-isip ako kung ano po ano. Hindi ko na ano ba yung nangyari na. Yung pinag-ano po nila ako mga paglabas sa Eskinita. Hindi lang po nila ako, inablot po nila akong bigla. Ilan sila? Tatlo po sila. Mga kilala niya? Tito Boy, mga kaibigan niya po. So mga kaibigan niya ang nanakit sa kanya? Opo, Bakit daw? Niya po. Kasi dahilan daw po na puro post daw po yung si Lemmy. Sabi ko, kung si Lemmy nagpo-post, bakit hindi sinasabi sa akin, ako ng magulang, nakakarating naman kayo sa bahay namin. Anytime pwede kayong pumunta. Bakit din yung nasabi sa akin kung ano naging problema sa anak ko? Pero pagka maghaharutan kayo, nandito kayo sa bahay namin, tuwa ako, nakakita kayo, masaya kayo. Pagka nagka-problema, pinagkaisa, yun din sinabi sa akin. Nakikita niyo yung post ng anak ko, pero yung post nyo hindi nyo nakikita. Pag in-SS nyo ka ako yung post ng anak ko, SS nyo rin yung post nyo para magkaintindihan tayo. Ngayon, napunta po kami ng barangay para po malaman ko po kung ano po talagang totoo. Pero ni isa po talaga, walang nahingi sa akin ng pasensya, Tito Boy. So anong sinabi nila sa barangay? Bakit nila sinakta ng iyong anak? Yun nga daw po, sa mga post nga daw po ng anak kong si Lemmy. Oh, so nagkaayos ba? Hindi po. Ano ang gusto mo sanang mangyari sa barangay noon? Gusto ko pa yung matuloyan po sila, maisip nila yung ginawa nila sa anak ko. Maparusahan? Opo. Pero mga menor de edad ito eh. Kaedad ito ng DSWD anak po. mo, no? Opo. Sa DSWD. Gaano katagal na ito, Rosalinda? Nung ano pa po yung Bebe Santo, na tuwing nakakita pa po kami ng isa yung anak mo ng Jenny, si Annabel po. Parang kulang na lang po kainin po ako ng buo. Pag nakikita niya po kami, pairap-irap pa. Yung batang ganun, parang hindi ko po matay kung ginagawa niya, parang pambabastos na po. Ikaklaro ko lamang, ang dahilan na ibinigay nila kung bakit nila nasaktan ng iyong anak ay dahil sa Post, di umano'y mga posts Opo. ng iyong anak. Opo. Nag-post nga ba siya ng kahit anong bagay na laban doon sa kanyang mga kaibigan? Hindi naman sabi ng po niya, Mama, pinost ko to, tignan mo tama kasi po nag-post po sila sa akin. O sana na hindi ka rin nag-post.
Kahit naman kasi pinost sila, kaya pinost ko rin sila. Sana hindi ganun. Kasi magkakaibigan kayo. No, away magkakaibigan ito, away bata na idinadaan sa social media. Opo. Nung napunta rin po kami sa barangay, pinag-usapan din po namin yan. Parang binuli niyo yung anak ko na. Kung hindi niya man lang, hindi ba kayo mangingi ng sorry? Ba't po ako mangingi ng sorry? Hindi naman ako may kasalanan. Yung ganun po mga salita po nila sa akin. Sabi ko, garan nyo naman na. Kaya nga ako lumapit sa barangay para magkaayos tayo. Pero nung ginawa niya sa akin, binastos niya na rin ako. Okay. Bastos po yung anak po ni Jenny, Tito Boy. Naroon ba ang mga magulang ng Andun mga din po. bata? Andun. So kayo bang mga magulang ay hindi nag-usap-usap at nagkaunawaan? Hindi nga po sila nanghingi sa akin ng kapatawaran. Ngayon po hinihintay kong, hinihiling ko lang po sa kanila. Himangin sila ng pasensya. Kaya nga po si Manong sa barangay para maging payapa. Pero kilala mo ang mga magulang ng mga batang ito. Po. Hindi lang, doon mo lang sila nakita nung Opo. ipinatawag na sa barangay. Opo. Yung magulang ba ni Rio at saka ni Junela, yung kasama ni Annabel? Opo. Kayo'y pumunta dito sa Cayetano in Action. Ano ang iyong inaasahan na mangyari, Rosalinda? Yung gusto ko po, yung matuto po sila kung ano po yung ginawa nila sa anak ko. Ano ang nais mong iparating sa kanila? Sana po, maisip nila yung ginawa nila sa anak kong kahihiyan. Hindi lang naman po anak ko nag-post, kundi sila din naman po. Sana po, yung pinopost po ng anak ko, kung ano din po yung pinost nila, sasabihin din po nila. Wag po yung purong kanila lang po yung sasabihin nila. Yung purong kamalian po ng anak ko. Sana po pati po yung naging pagkakamali nila, sabihin din po nila. Kasi hindi po magkakaunawaan ng isa't isa kung puro anak ko pong may mali. Kaya nga po ako napunta ng barangay para po mapag-ayos ng mga anak ko, mga anak po nila. Pero sila po na magulang, hindi po nila nasabi sa akin ng pasensya na kayo ate, kung ano binagawa ng anak ko. No. Pero sa kanila na rin po nanggaling na matitigas po ulo ng mga anak nila. Pero anak ko po, katabi ko pa matulog yan gabi-gabi. Lahat po ng anak ko, Kuya Boy, may mga respeto. Hindi wow. Naririnig kita, Rosalinda. Maraming salamat. Matulungan niyo po ako. Oo, magkikita tayo mamaya. Tito Boy, una pa lang po, sinasabi na nila Ate Jenny tsaka ni Ria din. Ang daming hindi totoo sa mga sinasabi daw po ni... Sandali, si Jenny, ang nanay ni Annabel, si Rialyn ay kapatid ni Rio. Okay. Hindi naman daw siya inabangan sa eskinita. Pero totoo na nagkasakitan. Totoo. Sinaktan nila yung bata. Opo, Talaga? totoo po. Abot daw po talaga sila. Sa kanilang isipan, atraso yung bata. Sinasabi po nitong sila Rialyn tsaka po si Ate Jenny. Ito naman daw po kasi si Maymay. Nag-post ng hindi naman totoo. You have an idea? Anong klaseng Yes. post? Yung nag-post na sa Facebook na parang bayaran daw po yung anak niya. Si Maymay po ang Ang nag-post. nag-post na? Tungkol dun po sa anak ni Nanay Jen. Nauna po talaga mag-post is si Maymay. And At then? napuno na lang din daw po talaga si Rio at yung anak ni Nanay Jenny. Kaya nagkaroon sila ng ganong klaseng issue. Humihingi naman daw po sila ng paumanhin. okay. Siya daw po mismo ang hindi po talaga parang umiiwas sa paghingi nila ng sorry. Sige, tingnan natin kung ano ang magaganap sa aming pag-uusap. Magandang gabi. Narinig nyo yung salaysay ni Rosalinda. Ano ang nais nyong sabihin? Makikinig kami. Bakit kailangan po na abuti na gano'n na magsasalita yung anak niya na bayaran yung anak ko? Magkaibigan sila, isang beses hinahanap mo ang iyong anak na si Annabel. Apo, kay Maymay. And then? Ko, May, nakita mo ba si Annabel? Sabi niya, hindi ko alam eh. Ikaw, mag-ano ko sa anak mo. Tingnan mo. Sabi ko, bakit? Sabi niya, nagpapabayad daw yun eh. Sabi ko, sino? Sabi, basta naano ko lang na nagpapabayad si Annabel. Sabi ko, ano ko nga, sasabihan ko si Annabel. Kaya tinanong ko si Annabel nung umuwi na gabi, mga 7:30. Sabi ko, May, sabi daw ni Mimi, nagpapabayad ka rin. Ma, kung nagpapabayad ako, dapat buntis na ako. Lagi naman nila sinasabi sa akin, kahit mga kapitbahay natin, nagsasabi na, ano daw ako, buntis daw ako. Pero bakit nagkakaroon ako? Dapat hindi sila gano'n. Kasiraan ko yung dalaga ako eh. Ikaw, Rialyn. Yung sinasabi niya po na hindi kami humingi ng pasensya sa kanya sa barangay, nang hingi po kami sa kanya ng pasensya.
Nagsorry po kami sa anak niya. Oo, sinungaling sila. Pero ano yung kwento ninyo tungkol doon sa Ayun po pagkaba? ang hindi totoo na sinasabi niyang paglabas ng iskinita kasi kami po mismo ang umawat sa kanila. So anong nangyari doon? May away na daw po sila kasi about sa mga post-post sa FB. Tapos yung kapatid ko po siguro napuno sa mga sinasabi niya sa FB. Kahihiyan din po niya kasi. Tapos inahanap niya na po, sinabihan ko siya na wag doon sa mismong lugar na yun kasi po may mga pabasa. Tapos ginawa niya, siguro po hindi po siya nakapagtimpi sa nangyari. Nakita niya po doon dumaan, sa kanya po inano. Kasama niya noon ni Rio, anak po niya. si Annabel at saka si Janela. Apo. Anong klaseng? Kasi 3 versus 1 yun eh. Ano? Yung mga kasama din po yun, yung Maymay, yung pinsan ko nga po na nagpapahatid-hatid ng mga salita. Kaya sila nag-away. Pero nung sinabunutan si Maymay, mag-isa lang si Maymay o sumasali yung pinsan mong isa? Tumakbo po yun kasi nga po natakot po siguro sa kapatid ko. So hanggang ngayon hindi ito naaayos. Kasi pati daw, sabi ni Rosalinda, narinig mo kanina na pag sila ay nagkakasalubong ni Annabel, umiirap. Hindi naman po siguro. Siyempre, galit lang niya po yan. Kaya niya po nasasabi yun. Napabarangay kayo, pero hanggang ngayon parang mukhang hindi pa naayos ang problemang ito. Ayun nga po ang ano namin sa kanya. Bakit hindi pa naayos ang problemang ganito? Maliit naman po yun. Pwede naman humingi ng pasyensya sa kanya kung ano man nagawa ng anak ko sa anak niya. At mga bata ito? Opo, mga bata naman 15 po. anyos, di ba? Opo. Itong mga batang ito? 16 daw po yung anak niya eh. Tapos yung anak ko 15, tapos kapatid niya 15. Baga, anak niya yung matanda ng 1 taon. Magkakabarkada po sila. Magbe-best friend po yung mga yan eh. Anong nais niyong iparating sa kanya bago kayo magharap-harap? Manghingi na lang po ako ng pasyensya sa kanya. Magkapatawaran na po kami. Okay. Oo. Ikaw naman, Rialyn. Willing po kami manghingi sa kanya ng sorry. Sana po, willing din siya manghingi ng sorry sa kapatid ko, yung anak niya. Kasi kahihiyan din po ng kapatid ko sa lugar nila. Dalaga po yun, babae. Dahil sa mga posts Pangalawa na po yung nasa na pabasa. nagpang-abot, Opo. nagkapisikalan. Opo. Okay. Lahat naman nadadaan sa magandang usapan. Opo. Oo. Pag-usapan natin na mabuti. I will see you later. Okay po. Salamat po. Ayun. Tito Boy, unang-una daw po, parang hindi naman naaabot dito si Ate Rosalinda kung may sorry daw na Kasi narinig. medyo taliwas, ano? Opo. Sila ay nagsorry at they're willing to do it again. Opo. Ang una daw po talaga nag-post, si Annabel daw po, matungkol doon kay Maymay. Samantalang sinasabi naman ng kabilang parte ay Si Maymay daw yung unang nag-post. Yun. Pero Tito Boy, meron din pong sinabi si nanay na Rosalinda. yung approach niya daw po kay Nanay Jenny, hindi naman daw po pa-chismis o patusok na, uy, yung anak mo, ganito ha. Hindi naman daw po, it's out of concern naman daw po na ganito po yung naririnig ko, tungkol sa anak nyo, ganito daw po ang ginagawa niya. Okay. Para at least aware sila at magabayan. maya-maya lamang po ay haharap na ang ating mga bisita sa ating mga abogado at kay Kuya Alan. Huwag po kayong alis dahil magbabalik po ang Kaitanen in Action with Boy Apo. I think lahat naman kayo, pareho naman kayong sorry sa nangyari. So, doon natin munang umpisan, Rosalinda. Nung nag-sorry sila doon sa barangay, tingin mo hindi sapat yon? Hindi po, sa kalooban nila ang paghingi ng pasensya. Kumbaga, hindi buo ang pagsosorry Opo, nila. hindi po buo talaga. Baka maulit muli. Opo. Okay. Ang anak mo, si Maymay, ilang Kaya taon may po. siya? 15 po. 15. May cellphone siya? Meron po. Okay. Ang anak mo, si Annabel, ilang taon siya? 15 po. May cellphone din siya. Sira na po. Si Rana. Pero, so, paano siya nagka-Facebook? Sa dating niyang cellphone po. Marami akong kilalang magulang. Opo. Hindi nila pinapayagan na may sariling Opo. cellphone yung anak sa 15 years old. At hindi nila pinapayagan na mag-Facebook ng ganun edad. At kung papayagan man nila, babantayan nila ng husto. Alam nyo ba, pag may pinost ang anak nyo na nakasama, halimbawa, libelous halimbawa sa iba. Kasi pag 15 below, wala pang criminal liability yon. So, hindi mo siya makakasuhan ng libel para siya iparusahan sa criminal law. Opo. Pero, kung nakasakit yan, pwede mo siyang filean ng civil case, ang magulang ang mananagot. Opo. So, ibig sabihin, kung may pinost si
may na masama, ikaw ang madidimanda. Opo. Pag may pinost si Annabel na masama, ikaw ang madidimanda. Opo. So, napaka-importante na kung alam nyong may Facebook yung inyong anak, nababantayan nyo. Opo. Pangalawa, ang dami pong tao ngayon na gustong mag-take advantage ng mga bata. Whether yan ay lalaki o babae. At ang Facebook, hindi mo naman kita eh. May isang buong mundo na hindi nyo naiintindihan na nandyan, na delikado yung mga anak nyo. Nung nangyari to, anong parusa mo sa anak mo? Ay, hindi ko po siya pinapairam ng cellphone. Sa anak mo, naintindihan ba niya ng kahit totoo ang pinost niya? Kasi Kuya Boy, ang iniisip kasi ng mga tao usually, pag totoo yung pinost mo, hindi libelous yun. Okay? Mali po yun. Kapag ka yung pinost mo kahit totoo ay malicious, pwede ka pa rin kasuhan ng libel. No? So kung nag-post ka na totoo para protektahan ng community, for example, meron isang nangmomolestya, kilalang-kilala at totoo, at walang pumapansin, hindi pinapansin ng mga principal, ng mga teacher, natakot ka sa anak mo, so pinost mo. Si ganito, umiikot sa school natin, child molester yan. May kaso yan, etc. Mag-ingat kayo. So wala kang mali siya. Gusto mong protektahan, yan po ay protected. Hindi mo makakasuhan basta-basta ng libel yon. Hindi po tama na nagkapisikalan. Pero kung nag-post siya na yung anak ni Jenny ay sumasama sa matatanda, mali yun. Nasabihan mo ba si Maymay na mali yun? Opo. Oh. At anong parusa niya? Yun din po. Huwag na po siya lumabas ng bahay, huwag na siya mag-cellphone. Sa mga nanonood, ang bata uulit yan kung hindi klaro sa kanya at mali at hindi sila naparusahan. Walang problema kasi kung 18, kasi basta't na-musical ka, pwede mong kasuhan eh. Pero ang problema, pag 16, 17, kailangan mo rin patunayan muna na acting with discernment yon. Pag 15 pa below naman, walang criminal liability. So pag may nagawang masama ang bata, 16, 17 years old, yung nagrereklamo, kailangan niya patunayan na nung ginawa yon, yung bata, naintindihan niya yung tama't mali at naintindihan niya na may consequences yung mali niyang ginawa. Ang problema, pag 15 years old below. Okay. Pero ang nakalagay din sa batas, limbawa nyo, nasa piyesta, nasa simbahan, nasa classroom, nagbugbugan, limbawa, kinuha ng principal, o kaya nandun yung mga tanod, kinuha, ibibigay sa DSWD yon. Tapos pag 15 and below, ibabalik sa magulang. The child shall be subject to a community-based intervention program. Okay? Supervised by the local social welfare and development officer. Unless the best interest of the child requires the referral of the child to a youth care facility or bahay pag-asa managed by the LGU or licensed or credited NGOs monitored by the DSWD. Iniisip kasi nung marami, ay wala namang kulong yan pag 15 below. Opo, kasi ang kulong sa atin, kulungan, ibig sabihin po jail. Pero yung bahay pag-asa po, in certain cases, pwedeng kunin yung 15 below, tapos nasa custody sila ng bahay pag-asa. Sana, Rialin, yung advisean mo si Annabel Rio Junela, panoorin din yung show, o kaya, ano yun na, pagka naulit to, pwede silang ipadala sa bahay pag-asa. Oh. Same din. Kapag kasi Maymay nag-post ulit, tapos nagreklamo kung sino man, kaklase niya o ganyan na, bakit pinost na nagnakaw kami, hindi naman totoo. Bakit nag-post na ganito kami na hindi ganyan, di ba? Pero babalikan ko lang kanina, Rosalinda, di ba? Dalawa lang ang gusto mo, tama ba? Na malaman na talagang sorry sila sa nangyari at wag nang mangyari to ulit sa anak mo. No? Sino ba tingin mo hindi nagsosorry? Yung nanay at yung kapatid o yung mga bata? Pareho naman po silang din ang hingi ng pasyensya sa akin noong araw na yun eh. Umiyak na po ako sa harapan nila. Kasi ang sabi sa kanila. Pero ang ginawa nila, naging mas matapang pa po sila sa amin. So Jenny, magkaharap na kayo ngayon. Anong gusto mo sabihin kay Rosalinda? Nangingi po ako sa kanya ng sorry kung ano naman po nagawa ni Annabel po sa anak niya. Ako na po yung humingi ng sorry kung hindi man nag-sorry yung si Annabel po sa anak niya o sa kanya.
At pasensya din na kung iniirapan ka ni Annabel na sinasabi mo nga, pag dumadaan si Annabel, iniirapan ka, ako na lang humingi sa'yo. Pero kakausapin mo siya na Opo. mali yun dahil syempre nanay. Ikaw naman, Rialyn, sa pagkakilala mo sa kapatid mo na nagkausap na rin kayo. Opo, kinausap ko na po yung kapatid ko about sa nangyari ng ganyan. Pagtapos po ng away nila, pinauwi po siya doon sa lola namin. Kasi nga po, para makalayo rin sa gulo. Yun nga po siya sinasabi niya na hindi kami nag-sorry. Nag-sorry po kami sa kanya sa barangay, hindi niya po tinanggap. Ang sabi niya, sa anak niya kami manghingi ng sorry. Yung kapatid ko po, ang pinahingi ko ng sorry sa anak niya kasi nga po ganun yung nangyari. Pero yung paghingi nila ng sorry ngayon, tinatanggap mo ba? Sama po talaga loob ko, kaya hindi ko po talaga matanggap. Kamusta na ba yung anak mo? Okay naman po siya. Na-trauma ba? Medyo po. Ang question ko lang po, Senator Alan, is kung nagsuschooling po ba yung si Maymay at si Annabel? Opo, grade 9 na po siya itong pasukan. Parehong eskwelahan po. Hindi po, sa Tansa po yung anak ko, saka anak niya po sa Malabon. Gusto ko lang pong i-add dun sa community-based intervention programs, strengthening the Juvenile Justice Welfare Act. May ini-implement dito na parang whole of community approach kasi it takes a village to raise a child. So, kaya ko tinanong kung nagsuschooling kasi aside from the LGUs, yung schools and youth organizations as well as the local council for protection of children are also tasked to implement juvenile delinquency prevention programs. Whole of sector approach siya. So, kung nagsuschooling, baka pwedeng maabutan ng mga programs ng school para maiwasan yung mga ganitong incident. Lagi ko pong sinasabi sa mga kabataan, no, think before you post or think before you act. Kasi isang pagkakamali lang po, no, meron po tong consequence at pwede po tong madala hanggang paglaki nila or pagtanda. Kasi kahit nabura mo na yon, pag screenshot o nabasa na ng mga kaklase mo, nandun na yon eh. So basically, ang sinasabi po natin ngayon, ang magulang ang may responsibilidad sa mga akto na ginawa ng kanilang minor de edad na anak. Siyempre, natututo sila sa nakikita nila sa akto ng yung magulang nila eh. So tayo, maging magandang ehemplo, kung mapatawad mo man siya, ikaw, humingi ka ho ng tawad ngayong araw, makita to ng mga anak natin at may maging silbi na lesson sa kanila to. Tingin ko naman, Rosalinda, nakita na nung anak mo na pinaglaban mo siya. Pero pag dumating yung araw na kailangan mo magsabi sa kanya, anak, patawad ka naman, babalikan ka nung ngayon di ba? Ganon din sa inyo, kung dadating yung time na sasabihin mo sa mga anak mo na, anak, mali ginawa mo, humingi ka ng patawad. So yung nakita nila ngayon na humingi kayo ng patawad, yun ang makikita nila Yun ang maiintindihan nila. Yun lang, Jenny, intindihan mo ng konti na yung forgiveness is a process. Opo. Mas gusto ko na yun, nasabi ni Rosalinda, ang hirap tanggapin, pero after a day, a week, 2 weeks, napatawad niya. Kaso sabihin niya ngayon, napapatawad ko na kayo. Tapos next week, alam mong galit na galit pa pala. Pero naniniwala ako na pareho kayo agree kasi na lahat ng bagay nakukuha sa magandang pag-uusap. So saan tayo pwede magtapos ngayon, Rosalinda? Kung sila'y kakamay man lang sa iyo sa paghingi ng pasensya. Tatanggapin mo ba? Ayan. Gusto ko po sana, pati po yung mga bata, lahat po kami magkaayos na. Oo. Dave, sorry po Maraming salamat. Uli na lamang na point, ngayon nakita ko lang nung lumapit doon sa Jenny, ang paghingi ng tawad at ang pagtanggap ng kamalian at ang pagtanggap ng hinihinging tawad ay hindi sinyales ng kahinaan. Ito'y pagpapakita ng karakter, magandang asal at kabutihan. Maraming salamat sa inyong tiwala sa Cayetano Action. Huwag po kayong maalis dahil magbabalik pa po ang Kasama ang kanilang mga nanay na sina Rosalinda at Jenny, muling pinagsama at pinagbanding ng Cayetano in Action with Boy Abunda ang tatlong kabataang nagkaroon ng hidwaan. Nag-arcade sila, namasyal sa mall at sabay-sabay na kumain. Isang simpleng araw, pero puno ng bagong simula. Okay na po. Nagkasundo naman po ang isa't isa. Yun po, masaya po yung mga bata. Ganun din po, siyempre kami din po, masaya na rin po bilang magulang. Tama din po sinabi nila sa amin na
Hindi na po kailangan palakihin ng gulo. Kung merong konting tampuhan, pwede nang pag-usapan. Lumuwag sa damdamin na nawala yung galit sa isa't isa po. Natutunan ko kay Kuya Alan na gabayan ng mabuti ang anak natin hanggang sa paglaki. Maraming salamat po, natulungan niyo po kami. Yung mga bata, magkaisa-is pati po yung mga magulang. Sana po marami pa po kayo natulungan. Sa tulong ng gabay, malasakit at mga payo ni na Kuya Alan, naibalik ni na Rosalinda, Jenny at ng kanilang mga anak ang katahimikan at kanilang pagkakaibigan. 24 years ago, isinabatas ang e-commerce law ni Kompanyero Rene Cayetano. Napaka-importante ng batas na ito dahil hanggang sa kasalukuyan, ito pa rin ang batas na ginagamit sa electronics o online transactions, katulad ng kaso ng isang retired teacher na na-scam online, nahihingi ng payong kapatid. Para humingi ng payong kapatid, Ma'am Arlene Diaz, ano po ba ang dinudulog niyo po sa Cayetano in Action with Boy Abunda? Yung na-scam ako sa investment, naengganyo ako sa paglabas kasi niya sa Facebook. Napaka-encouraging ng kanyang pag-aano sa mga tao. And mayroon pa rin mga iba doon na kung ano naging maganda ang kanilang buhay, nakabili sila ng bahay, testimonials po. Mga testimonials ng mga nag-invest sa kanya. Naisip ko, pagkakuha ko ng SSS retirement ko, actually yun ang talagang nagtulak sa akin na mag-file na ng retirement sa SSS para makakuha ko ng pera doon para mai-invest ko sa kanya. So bago po yan, Nay, no? Sabi nyo, nag-retire kayo. Okay. Kailan po kayo nag-retire at nag-retire ho kayo bilang ano po? Nung first 6 years ko, sa private school ako. So, meron akong SSS doon. Tapos, sa 33 years sa public school. Doon ako nag-retire. So, nakuha ko rin yung lump sum ko. And then, almost a year after na nag-retire ako, nakuha ko yung pay. 39 years, imagine that. Tapos, nagkaroon po kayo ng retirement benefits. Tama po ba, ma'am? Yes po. Ang una niyo pong nakuha ay? Sa GSIS. Sa GSIS. Nag-isip ako na kunin na yung retirement ko naman sa SSS. Pinaglamsam ko sa SSS. Nag-isip-isip ako na yung marami kasi sa Facebook nakikita. So, ako naman click ng click, nag-apply. After that, yung nakita ko yung address niya sa Facebook, sa Telegram. Nag-message na ako sa Telegram. Sabi ko, paano ba talaga to? Paano pa mag-invest sa inyo? Ang sabi ko kasi 3 hours lang daw, makukuha na daw. Pagkabayad po. 3 hours? Opo. After 3 hours daw, pag-invest ko sa kanila, makikita na daw ng ang result. May kita na, may babalik na Sinabi daw. ho ba nila kung magkano ang kailangan na initial investment at magkano ho ba ang balik kung sakali? Yes, sinabi nila. Mayroon yung tatlo May 6 plus, may 7 plus, may 10 plus. Tapos yung pag nag-invest ka naman ng mga 8 plus yata yun, iba naman yung amount. Nasilaw naman ako. Magkano po yung inilabas yung unang Yung 10,999 kasi 155 daw makukuha ko doon. That point in time, di na ako nag-doubt kasi parang talagang settled na si isip ko na totoo siya. Saan niyo po pinadala yung pera? GoTime. GoTime Bank. May pangalan po, di ba? Yung Yes. account name. May Tugma po ba yun sa pangalan ng Facebook account ng nakausap niyo po? Hindi niya pangalan. Account manager daw niya yon, so hindi pangalan niya. So ma'am, from the time na naka-engage mo hanggang sa na-conclude yung usap nyo, lahat po ba to na-document mo? Opo. Na-screenshot mo? Opo. Nag-attempt po ba kayo na mag-search sa Google or Facebook nung pangalan niya? Hindi nga After na lang. Ano pong nakita niyo ma'am after? Yung nga, mga scammer siya. At ang tinutukoy ni Teacher Arlene na online scammer ay gumagamit ng pangalan sa Facebook page na Beatriz Perez. Paano kaya ma-retrieve yung pera ko? Yun ang point ko. Kaya talagang dumulog ako dito. May magagawa kaya na para ma-retrieve yung pinag-invest sa kanya? Gusto ko lang i-clarify na yung exchanges of electronic messages nila are covered by the E-Commerce Act of 2000. Yes. Oo.
So kahit wala kayong handwritten document or written contract, it is covered under the E-Commerce Act and enforceable ito. Magagamit pa rin po natin itong ebidensya sa korte po kung magsasampa po tayo ng kaso laban po sa ng scam po sa inyo. Unang-una ma'am, ang pwede nating maging basis sa kaso nyo po is yung ating revised penal code. Kasama rin po yung ating Anti-Cybercrime Act. Ang tingin po namin is meron pong estafa na nilabag po itong scammer na to. Bakit po? Kasi meron pong panlilinlang na ginawa siya laban po sa inyo. Yung panlilinlang pong ito is ginawa niya po bago or pwede pong simultaneous or kasabay po ng transaction nyo po sa kanya, no? Dahil po sa transaction na to or sa panlilinlang, naengganyo po kayo na ilabas yung pera nyo. And then, dahil po nailabas yun na yung pera nyo, hindi nyo na po mabawi yun. So, pasok po kasi ang elements po ng mga nangyari sa inyo sa estafa. Dahil naman po ginamit yung Facebook at part po ito ng information and communication technology, mas mataas po ang karampatang parusa po sa mga lumalabag po sa batas na to. So, pwede pong mas mataas ang multa or mas mataas din po yung taon or yung duration po ng pagkakakulong. So, bukod po sa RPC and anti-cybercrime, pwede rin po siyang pumasok sa violation ng Securities Regulation Code. So, basically, Nay, kanina tinanong kita kung ano hong klaseng investment, kung currency ba to o stocks ba to? Yun nga. Kasi ang essential po dito, Nay, sa mga ganyang investment schemes, ito po ay rinihirehistro sa SEC or sa Securities and Exchange Commission. At ang pwede ho magbenta nito ang mga registered brokers nila. So ang punto ko dito, ang gusto ko po isabihin sa publiko, no, na pag may nag-alok sa inyo ng investment, ang isa sa mga due diligence po na kailangan nyong gawin ay i-check nyo muna sa mga regulatory agencies, kagaya ng SEC, kung rehistrado ba tong investment scheme na to at itong nagbebenta sa inyo. Gusto ko lang idagdag, continuing from Attorney Marian. Etong estafa na to, kasi ma'am, nabanggit nyo kanina na, di ba, nag-scroll kayo ng pangalan niya, maraming lumabas na may mga nagre-reklamo. At pwedeng using the same account or different account. At pag napatunayan na ito ay sindikato, maximum penalty ng batas ang pwedeng ipataw sa kanila. So, kung saang ahensya tayo pwedeng pumunta under the Cybercrime Prevention Act, pwede tayong pumunta sa Cybercrime Division, NBI or PNP. So sa case nyo po, kami po sa Cayetano in Action, tutulungan po namin kayo makalapit sa tamang government agency para maayos po yung dinulog nyo sa amin. Opo. Ang first step kasi po, Ma'am Arlene, is malaman talaga natin kung sino po ang perpetrator, yung tao po behind the Facebook account. So kailangan po natin ma-uncover kung sino po siya, kung sino po ang mga kasabwat niya para makapag-file po tayo ng complaint against that person or those person. Sinamahan ng Cayetano in Action Team si Teacher Arlene sa PNP Anti-Cybercrime Group sa Quezon City para maghain ng formal na reklamo na gumagamit ng pangalang Beatriz Perez sa Facebook. Ito ang unang hakbang na ipinayo kay Arlene para malaman ang tunay na identity ng scammer. Ngayon na pag-alaman ko na talagang talamak pala ngayon ang crimes na nangyayari is sa mga pag-i-scam na to. Ang bilis talaga ng aksyon ng CIA. Nag-message lang ako, tapos nag-respond sila, tapos tuloy-tuloy na ina-communicate nila sa akin, tinanong kung ano-ano, at silang nag-lead sa akin kung ano-ano ang mga dapat gawin. Kung hindi man mabalik ang pera, at least may magawa ng paraan na mahinto ang pag-i-scam ng Beatriz Perez na to. Nagpapasalamat talaga ako ng gusto sa CIA kasi binigyan nila ako ng panahon at sila ay pinakinggan nila ang aking storya. Cayetano in Action with Boy Abunda would like to thank Siomai King, ang hari ng siomai. JC Organic Barley, live healthy, choose good life. And Seimada from La Luna Cafe. Come home to a delicious tradition. We're located at 103 ML Quezon Avenue, Hagonoy, Taguig. 7. Visit at B6, Bonifacio High Street, BGC, Taguig.
mahusay na abogado at mambabatas na parating isinaalang-alang ang kapakanan ng kanyang mga kababayan, ilan lang ito sa mga katangian kung saan nakilala at mas minahal ng sambayanan ang nag-iisa nating kumpanyero, si Rene Kumpanyero Cayetano. Well, bata pa lang ako, talagang naiintindihan ko na yung nature ng trabaho ng tatay ko. Alam kong sobrang seryoso. Alam ko kung ano yung ginagawa ng abogado. Parang meron siyang mga pinagtatanggol. And then, later on, nung ako'y naging estudyante na sa college and eventually naging law student ako, doon ko talaga nakita na yung trabaho niya up close. And ang tumatak sa akin, yung tatay ko, gusto niya parati pinapasimple niya ang batas. Lagi niya sinasabi na hindi trabaho ng abogado na lalong maging komplikado kasi gumagamit ng mga legal terms na hindi naman naiintindihan ng mga tao. Lagi niyang pinapaliwanag yun dahil may show nga po siya dati na iyon ay ang inspirasyon ng ating CIA with BA, yung kanyang kumpanyero kung saan lagi niyang pinapaliwanag ang batas ng simple. I really take that to heart hanggang ngayon. Ngunit higit pa roon, isa siyang ama na naging gabay sa loob ng tahanan. Isang ama na nagbigay inspirasyon sa kanyang pamilya at mga mahal sa buhay para patuloy na maglingkod sa bayan ng may dangal, pagmamahal at paglilingkod. So, very ingrained kasi sa family namin yung respeto sa nanay, tatay, tapos yung responsibilidad ng isang ate. At ako ho ay ang ate ng aking 3 kapatid na lalaki. So, mabigat ho yung responsibilidad na yon para sa akin kasi ang tatay ko laging nasa labas, nagtatrabaho. Ang nanay ko is also a working mom. So, para bang binilin talaga ng tatay ko na ako ang bahala sa mga kapatid ko. So, I tried my best to do that job responsibly. Masasabi ko talaga sa araw-araw, sa away nila, araw-araw, gabi-gabi, syempre mga lalaki, mga bata, makukulit. Ako talaga yung nakaharap doon. And dumadating yung point na minsan sumusuko ako, tas kailangan akong katukin sa kwarto ng tatay namin pag uwi niya ng gabing-gabi. Ayoko na lumabas, tapos sasabihin ko sa kanya na hindi ko na kaya itong mga kapatid ko dahil nga 3 makukulit na lalaki. So, ingrained talaga sa akin yon hanggang sa lumaki ako, pare-pareho na kaming may edad. I'd like to think na ganun pa rin ang turing nila sa akin isang ate. So, minsan, syempre, mahirap dahil pag malalaki na, may kanya-kanyang mga responsibilities din, I still try to do my job as an ate. And of course, I hope in the same way, nandiyan ang tatay ko, sinusumbong ko sila sa tatay ko na, oy, respetuhin niyo ako yung ate, ako yung binilin ng tatay natin na kailangan manigurado na okay tayong lahat. Kaya naman sa patuloy nating paggunita sa kanyang buhay, pasasalamat din ang alay natin sa kanya. So, yun nga, nung lumalaki ako, ang tingin ko talaga sa tatay ko, isa siyang malaking tao na ang dami niyang responsibilities, ang dami niyang importanteng kailangan gawin. May mga tao sa gobyerno, mga businessmen, kahit sinong taong kailangan niyang asikasuhin. Parang ang dami niyang responsibilities. Ganun yung tingin ko sa kanya. But what I never saw in him is that dahil nga dun sa dami ng responsibilities niya at mga importanteng taong kausap niya, ang tingin niya sa sarili niya, special siya o kaya kailangan iba turing sa kanya. Hindi siya ganun. Parang sa yabang niya sa trabaho niya, yung bang I will take care of you, confident siya, ganun din kalaki yung puso niya para sa mga naaapi. Medyo na-shock nga po ako nung parang college ako and then later on na, ay may ganun palang mga tao na pagka nasa mataas na posisyon, tinitake advantage nila. Kasi I never saw that in my dad. Never ko siya nakitang nang iisa, nang loloko, taking advantage of his position. So, kahit ngayon sa day-to-day life ko, it's so alien to me to think of yung ganung pagtatrato sa mga taong, lalo na yung taong nangangailangan. He will take advantage of his position to help others but not na para lumamang siya. And I'd like to think na ganun din sana ang tingin sa akin ng mga kasama ko sa trabaho, mga kaibigan ko, kasi yun talaga inspiration ko sa kanya. I am grateful to my dad for the example he was to all of us. Wala na siya ngayon, pero throughout his life, yung pinakita niya sa amin ay inspirasyon pa rin. It's a life of humility, it's a life of hard work, it's a life of giving back, it's a life of
dedicating to your cause, persevering, and I'm grateful for all of these things that my dad has been in our life and continues to be kahit wala na siya dito. Dahil iba't ibang kwento ng mga tatay ang ating masasaksihan. Mga kwentong nagpapatunay na buhay ang alaala ni kumpanyero sa ating mga puso. Mga kwentong sumasalamin sa iba't ibang mukha ng pagiging isang ama. Ating kilalanin sina Tatay Ronnie, isang ulirang ama na patuloy na lumalaban ng patas sa buhay para sa mga anak. Si Tatay Christopher, isang ama na namumuhay sa turo at gabay ng kanyang tatay upang itaguyod ang pamilya. At si Tatay Mark Anthony, isang guro na nagsisilbing pangalawang ama sa mga estudyante ng Senator Renato Compañero Cayetano Memorial Science and Technology High School. Sama-sama natin silang bigyan ng pagpupugay at pasasalamat. Maraming salamat. We just watched, a tribute to your father. Pag nakikita mo ang ganitong pasasalamat at pag-alala kay Senador Rene Compañero Cayetano, what comes to your heart first? Aside from yung love, yung feeling mo na nangulila ka. Kasi Kuya Boy, at least kami sa aming pamilya, parang yung dating, ang tatay mo, last resort. Di ba? May kailangan ka sa school, wala nang ibang makatulong. Nandiyan dad mo. Di ba? So, syempre, yung both the moment na he passed away and a few days later, nandun yung parang, paano na? At doon naman dumating sa akin yung concept ng meron tayong Diyos Ama. Di ba? Kasi nga, sa lahat ng panahon na parang, Lord, paano na? Naitawid. Di ba? So, yun talaga. So, basta tungkol sa mga tatay, yun yung dating ko na pagka wala nang makakagawa ng paraan, yun ang trabaho ng tatay, to provide. Diba? So parang, Kuya Boy, kung two English words, to protect at saka to provide. Diba? So parang wala nang magtatanggal sa'yo, hindi, nandyan tatay ko. Diba? Yan ang ating mga bisita ngayong gabi dahil they protect and they provide at sila'y gumagawa ng paraan. Mark Anthony, maraming salamat for joining us. Maraming salamat and Happy Father's Day. Tatay Ronnie, maraming salamat. Maraming salamat. At Tatay Christopher, maraming salamat. Umpisa natin kay Mark Anthony. Mark, ikaw ba pag sa mga estudyante mo, anak na rin yung turing mo o nakikita mo sa kanila? Dapat po, Kuya Alan. Kasi unang-una po, kapag teacher ka, liable ka na sa kanila eh. Lahat ng gagawin nila dapat monitored mo sa loob ng school. And at the same time, bilang teacher, gagabayan mo sila all throughout the school year. Kahit nga tapos na yung school year, yung ibang estudyante mo, babalik sa'yo, magpapasalamat. So talagang napaka-grateful ko po sa trabahong ito dahil hindi lang isa yung anak ko, napakarami kong anak. Ako naman yung kwento mo kasi what touched me was scholar ka ng Taguig, scholar ka ni Mayor Opo, Lani. Tito Boy. Be very specific about it. Unang-una po kasi, talagang gustong-gusto ko po talaga after kong graduate noon sa university rin po sa Taguig na makapagtrabaho po talaga sa Taguig. Yun nga po, nag-apply ako sa private schools noon. Pero sabi ko talagang hindi pwedeng hindi ako maging public servant sa Taguig. That's why after 2 years po of working sa private school, talagang nag-apply po ako nun sa Taguig talaga. And luckily po, nakapasok po ako. And your wife is also a teacher? Yes po. Sabi nga, Kuya Boy, di ba, kung anong itatanim mo, yun ang iyong aanihin. Tama. Di ba? So, that's why we're happy in Taguig na yung tinanim talaga. Kaya I love Taguig eh. Di ba? Mahal ka ng Diyos, mahalin mo city mo, mamahalin ka pabalik. Di ba? I'm really happy to hear, di ba, na yun ang natanim sa puso mo. Kaya yung sinabi mo, Kuya Alan, na ang nakikita ay napaka-importante para sa mga bata. Halimbawa na lamang ang buhay ni Tatay Ronnie. Nakakabilib ho ang inyong ginagawa. At ito, napakasimpleng tanong, bakit napakasipag niyo po? Gusto natin yung mga anak natin na makapagtapos, kaya nagsisipag ako eh. Saka nakaka-inspire yung masipag sila mag-aaral. Kahit pagod na pagod ka, parang hindi mo na iniinda yun eh. Ilan ang anak mo, Kuya Ron? 6 po yung anak ko po, 6. Ito po, yung panganay ko po, talagang hindi po siya nakatapos ng college. Ano lang po siya, TESDA po. Tapos nakapag-asawa, mananay rin. Nung medyo tumutuwagal ang panahon,
nakaipon sila ng konti, nagtayo ng pakunti-kunti. Tapos, itong pangalawa ko, teacher. Yung pangatlo ko po, yun, Psychology. HR po yan sa amin kasi nagtrabaho private yan, HR eh. Tapos ang pangapat ko po, ano naman, Pulsay. O di, kailangan din namin sa opisina, doon na rin siya. Panglima ko naman, ang natapos, housekeeping, TISDA. Ang bunso ko, teacher din, pasado ng board, nagtrabaho, ilang buwan lang, pinag-resign ng ate niya, dito ka na lang magtrabaho sa Nakakatuwa. Lahat sila ngayon nagtatrabaho sa family business na napatahiran. And again, yung tamang values, no? Values ng family, pagtutulungan, at saka yung pag-honor sa ama. Tatay Christopher, ikaw naman, hindi ka ba natatakot na isang araw masasabihan ka ng anak, hindi ka humihinto ng trabaho? Para sa akin po kasi, ang pagiging responsibilidad ng isang ama, walang tigil yan eh. Pagtitinda ko araw-araw ng ice trap o ice buko, umaraw, umulan, o bumagyo man, hindi ako dapat tumigil eh. Kasi ang magugugot ang pamilya ko. Kaya ang ginagawa ko, sa halip na magpahinga ako, kailangan talaga, pag oras ng trabaho ko, lako ako, tinda ako. Kahit sabi mo nang papagod ako na, yung asin pagod na, hindi eh. Kasi nandun yung yung responsibilidad ko bilang ama. Marami panlalait na sabi, ay, hindi nakakayanin yan kasi putol lang pa yan. Sa halip na yung mga sinasabi nila, hindi ako nagpapadaig kasi alam kong kaya ko eh. Saan ang gagaling yung lakas na yun? Sa Diyos, nagdadasal talaga ako. Pangalawa, sa mga anak ko, sa asawa ko. Yung salita mo, Christopher, Kuya Boy, mahirap pero kakayanin ko. Kaya, kung kanina values yung pinag-uusapan natin, yung attitude, Christopher, gusto kong i-honor yon, yung attitude mo na kakayanin ko to. Diba? Tutulungan ako ng Diyos dito. So, lubusan kami nagpapasalamat sa oras nyo ngayong gabi. Konti lang to, pero tanggapin nyo tong 10,000 bilang parangal lang ng aming show sa inyo bilang mga tatay at sa inyong maraming salamat po, Kuya. Pamilya. No? Napakalaking karangalan ang makasama kayo sa napaka-espesyal na araw na ito, Father's Day. Your stories are just simply inspiring. Maraming salamat, Tito Boy at Kuya Alan. Thank you, marami. Idol. Salamat po. Tatay Christopher, Tatay Ronnie, maraming salamat. Mark Anthony, maraming salamat. Nagbabalik po kami dito sa... Hello, Kuya Alan. Base doon sa sigaw, mukhang maraming mananalo ngayong gabi. You know the rules. 10 sa inyo ang magkwa-qualify para makalaro si Kuya Alan sa Alan PFP. Tumingin lamang kayo sa ilalim ng inyong mga upuan at meron doon mga CIA cards. Ang meron will participate. Pag nanalo kayo kay Kuya Alan, kayo'y makakatanggap ng 5,000 pesos. Pag hindi naman kayo pinalad, meron pa rin 3,000 pesos. At lahat kayo ay mag-uwi ng mga regalo mula sa La Luna, Ensaymada, at Barley mula sa JC. Dito tayo magkamatanda na talaga sila. Okay? Umpisa natin dito. 3, 2, 1, go! 3,000 pesos. Go! Dito tayo. Go! 3,000 pesos. Ready? Go! Natatapat talaga dito yung mga nananalo. Ready? Go! 3,000 pesos! Go! 3,000 pesos!
saya naman. Congratulations sa lahat ng nanalo. Pero hindi pa tayo dyan nagtatapos dahil lahat sa inyo ay makakatanggap ng regalo. Barley mula sa JC at mula sa La Luna. Maraming salamat sa inyo. Napakasaya. Kuya Boy, take away. Whether it's Mother's Day or Father's Day, we want to honor parents. We can second guess, we can give advice, we can give insights, pero yung tatay lang o yung nanay o kung sino man ang tumatayo na nanay at tatay ang talagang nakakaalam yung hirap para palakihin ang isang bata sa environment ngayon. So napakahirap para sa mga magulang ngayon, lalo na kung yung magulang mo ay lolo o lola mo, na magbigay ng advice tungkol sa social media kasi walang sino man sa atin ang expert talaga sa social media. Nag-evolve talaga. Dati akala mo, pinakamasama na yung nachismis ka. Pero ngayon, yung may na-post tungkol sa iyo, at ang dami nating kaso, Kuya Boy. Hindi pa nga pinangalanan lang. Sinabi lang, may isang babae dyan. 3 tinamaan, 3 galit. Tapos dadagdagan mo pa na sa murang edad, pwede nang magkaroon ng social media account. Hindi mo naman nababantayan araw-araw. Wala pong nation building if we don't build up our children. Magtulong-tulong po tayo. Maraming salamat. Kuya Alan, so katulad po ng parating sinasabi ni Senator Rene Compañero Cayetano, huwag magpaapi, alamin ang batas. At kung may dadagdag ko po, kung may legal na kaalaman, mas mailalaban ang ating karapatan. At doon lamang tayo sa tama dahil sa batas, wala tayong mawala. Maraming salamat. See you again next week. Dito lamang sa inyong paboritong palabas na...